kababayan, mayroon mo ako nakitang post dahil nga po itong si Digong Duterte ay tuloy na po ang kanyang trial, di ba? Binasahan na po siya ng confirmation of charges ng ICC kahapon na nagulat po ang lahat. Kaya nataranta ang kampo ni BP Sara Duterte. Itong anak naman ni Digong kay Hanilet Abansenya na si Kitty, mga kababayan, ay nagbigay din ng po ng kanyang pahayag. At ang sabi niya, Invictus daw ang kanyang tatay. Invictus? Bakit nakakulong sa ICC si Digong? Ay, nako mga kababayan, mga ka-GP Natics, nakakatawa talaga ang mga Duterte. Mukhang hindi alam ang kanilang pinagsasabi. Panoorin natin mga kababayan itong si Kitty. The day he was flown to The Hague, I sent my papa on his Viber what I posted on social media that day. It said, I will forever walk with pride, knowing that I am your daughter, your blood. The strength you raised me with will go untamed. I will stand by the promise I made you today. I love you. And dare I say, it did go untamed. No, there is nothing and no one on this earth I will not face for my family, for my papa. You know, for me to be able to love this fearlessly at such a young age speaks volumes on how Rodrigo Roa Duterte raised me. Do not be fools and think he will die with his body. His fire burns in the bluest of blue through Congressman Pulong Duterte, Vice President Sara Duterte, Mayor Baste Duterte, and through me was nobody yet but Justice Kitty. I would also like to say na he's strong as ever, strong still. While his body might become frail, spirit as breakable as always. He, I didn't really discuss what happened today, but I asked him lang, what do you feel? What do you think? What do you want them to know? Invictus. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloodied but unbowed. Ano to? Sinaulo mo, Kitty? Sinaulo mo ba yung poem na yan? Ha? Anong klaseng pinagsasabi mo yan, Invictus? Ang ibig sabihin ng Invictus, unconquered. Diba? Unconquered. Naku po, unconquered ba yung isang taong nakakulong? Unconquered ba yung taong binabasahan na ng kanyang pagkakasakdal? Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate or how charged with punishments the scroll. And he did tell me to emphasize this part. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. So, siya daw yung captain ng kanyang fate. Mga kababayan, hindi nararapat yan kung master siya ng kanyang fate. Alam mo kung ano, ibig sabihin, siya yung nakakaalam, siya yung magpapasya. Pero bakit ganun? Taong bayan na nagpasya sa kanya. Nandoon sa The Hague. Diba? Hindi na ngayon namamayagpag yung tatay mo. Ano ngayon? Anong nangyari sa kanya? Dahil hindi na namamayagpag, pinapagpag na lang sa rehas. He will live longer than you think. His immortality will be seen on the minds and in the hearts of every Filipino he has saved, and very long after that through his every descendant. So, if you've noticed, the strongest and most controversial personalities are always either to love or to hate. So remember this
no matter how much you hate PRRD, there will always be someone, no scratch that, there will always be millions who love him just as much or even more. Oy, millions nagmamahal kay PRRD. Pwede, pero bakit yung Thai kami naman? Hindi man nakaabot ng milyon? 'Di ba? May mga bata pa nga eh. Tapos sasabihin mo, millions ang nagmamahal sa tatay mo. Baka millions ang nagagalit sa tatay mo. Oh, yung mga konti lang diyan, pa ilan-ilan, konti lang talaga. Oh, 'di ba? Pero wag niyo nang bulahin, wag niyo nang daanin sa papumpum yung mga pinagsasabi niyo. Ang mahalaga dito, mga kababayan, kung mahal niyo talaga ang taong bayan, sa totoo lang, dapat ibigay niyo ang hustisya. Dapat, 'di ba sabi nga ni PRRD, handa na ako. Okay na ako dito. Ito talaga eh. Ito talaga. Kasalanan ko 'to eh. 'Di ba sabi ng lola mo, sabi ng pinsan mo, tapos ikaw iba sinasabi mo? Minions ka mo. Sabi ni Rogelia Jercadas. Minions. 'Di ba? Sorry kita walang naawa sa iyo. No million sa mukha mo. Puro minions. Ang kakapal ng mukha, mga ka-GPnatics. Ang lakas magsalita ng ganito, nagpapaawa pa. Kayo nga hindi naawa sa 30,000. Oh, bakit sasabihin na naman ng iba, GP, hindi naman 30,000 yung napatay eh. Oh, sa human rights, yun ang kanilang records. 6,000 sa mga pulis. Siyempre, yung mga pulis, alam nga naman record nila lahat yun. E di, mga kababayan, napagbintangan na sila ng todo-todo. Iniwanan na nga sila sa ere ni Digong. What the heck, Dikong? Frontier Destiny, sabi ni Betty Hermia. Nagwe-wake din yan eh, mga ka-GPnatics. Naku, wala nang ang ano dito, wala nang original dito kay Kitty. No, kita nyo yung, yung kilay, yung ilong, baka yung katawan, pinaritoke na rin yan. Alam mo kayo kung bakit hindi sila nakakuha ng simpatsya ng tao? Kasi mahilig sila yung magbasa, mahilig sila mga kababayan nung meron silang script, hindi nanggagaling kasi sa sarili nilang isip at puso. Kaya ganito yung nangyayari. No? Kaya yabang eh. Mga masyadong feeling nila sa sarili nila high and mighty, mga hayop. 'Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Ninita, nasusuka ako sa mga pinagsasabi mo, Kitty. Halatang scripted naman yung mga pinagsasabi mo. Halatang sinaulo lang eh, mga kababayan. Ano yan? Invictus! Ano yan? Tawag dito? Yung Encantadia. Di ba? Biglang nawawala, biglang lumulutang, biglang nag-a-appear. Oh. In fairness, magaling ang mag-memorize si Kitty. Hindi, may script pa sa harap. May script pa sa harap. Nakita nyo yung mata habang nagsasalita. Ayan o. Ayan, kita nyo yung mata. Nakatingin sa script, guys. Nakatingin sa script. Habang siya po ay, nagsasalita, nakatingin sa script itong si Kitty. So, hindi po magaling mag-memorize. Nabanlag na kagamit ng Mary Jane, ano? Ay, nako. Hindi, dinaanan ko lang yan, guys. Tinatawanan ko lang kasi yan, eh. Ito pa ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Etong si Rosalinda. Ayan, pag-usapan na rin natin. Mga kababayan,